Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video ay maulan po. Malamig dito sa atin mga ka-farmers, pero pinapaliguan ko ngayon ang aking mga inahin kasi sobrang dumi po nila mga ka-farmers. So ayan na po sila. Ito yung malapit na po nating mga anak. Sa mga nagtatanong kung kailan po natin siya isimulang i-diet mga ka-farmers, yung expected pala niyang mga anak ay ngayong June 21. Nagkamali ako last time mga ka-farmers kasi sabi ko po June 22, nakalimutan ko po. Pero nang tingnan ko po yung sa lista ko, June 21. So magsimula po akong mag-diet sa kanya mga ka-farmers 3 days before siya manganganak. On the first day ng kanyang pag-diet mga ka-farmers, magiging 2 kilos per day po yung kain niya. So, twice a day po tayo magpapakain mga ka-farmers. Then, on the second day ng kanyang diet, magiging 1 kilo na lang po mga ka-farmers. Hanggang sa third day ng kanyang pag-diet, that should be the schedule sa kanyang panganak ay 0.5 kilos na lang po mga ka-farmers. Pero, depende po yan. Dahil kung meron siyang sign na nagle-labor na siya, merong mga baboy na ayaw kumain. Or if ever, nagsimula na po siyang mag-labor mga ka-farmers, hindi na po namin yan pinapakain. Para hindi na siya mabubusog. Pero yan po ay depende sa sitwasyon mga ka-farmers. Tinitingnan po natin yung sitwasyon ng ating inahin kung hindi ba natin papakainin or papakainin. Kung papakainin man, dapat kaunti lang para hindi siya mahihirapan sa pag-ere kapag manganak siya mga ka-farmers. Kasi kapag gutom din naman siya, may possibility na matapang din siya mga ka-farmers at isa yan sa rason na magagalit siya kapag dumidede yung kanyang mga biik kasi gutom siya mga ka-farmers. At parang wala siya sa mood na magpadede. Then, mag-start po tayo sa kanya mga ka-farmers na magpakain ng lactating 7 days before po siya manganak. Sa June 14, magsimula na po tayong magpakain sa kanya ng lactating feeds mga ka-farmers. That is required na magpapakain tayo ng lactating feeds 1 week before po siya manganak as preparation na magkakaroon siya ng gatas kapag nanganak na po siya or nagpapasuso na po siya mga ka-farmers. So kahit na nagbibigay na po tayo ng lactating feeds sa kanya mga ka-farmers, syempre patuloy pa rin yung paghahalo natin ng sesical powder sa kanya dahil importante po yan sa kanya mga ka-farmers para magiging maganda po yung performance niya sa pag-iinahin. Lalo na po yung gatas mga ka-farmers at kung magpapasuso na po siya, hindi siya mangangayayat. Kasi kapag payat yung ating inahin, habang nagpapasuso hanggang maiwala yung kanyang mga biik, isa po yan sa rason na matagal po siyang mag-hit mga ka-farmers after mawala yung kanyang mga biik. So, meron na po siyang sign na malapit na siyang manganak, yung ari niya ay nagsusuwalen or namamaga na po yan mga ka-farmers. Lumalaki na po siya at nagpupula. So, isa po yan sa palatandaan na malapit na manganak ang ating mama pig. Then, yung tiyan niya mga ka-farmers ay lumalawit na rin. Ayan, malaki po yung tiyan niya. Sana po ay marami yung biik na ipagkaloob sa atin ng Panginoon. So, ayan mga ka-farmers. So, yan lamang po sa ngayon ang maibigay nating update. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.